Noong araw, hindi makadaong ang bangka because vast of water lily. During Typhoon Nondoy, talagang malaki pa sa bahay. Talaga namang nagkaroon ng malaking problema. Hindi lang solusyon ang na-create but more so, nadagdagan pa ng kabuhayan, and the rest is history. Turning water lily into bag, product development is one of the key. May mga technology know-how yan. May mga sekreto ito. Kasi ang water lily is napaka-prone sa amag. Bukod sa weaving, nagkaroon na kami ng tinatawag ng leatherizing. We created mostly placemats, table runner, bags. We have also chairs, furnitures. We transform it to tables. Umanak na ng umanak. We started with nothing, but we end up with something because of the total transformation of water lily. Welcome po dito sa aming shop. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang proseso ng water lily at paano nabubuo ang produkto mula sa water lily. So unahin po natin sa raw materials. Bago yung maging tuyo ang water lily natin, so marami tayong pagdadaanan. Katulad ng kailangan natin siyang tanggalin ang dahon at tanggalin yung ugat at linisin natin bago natin siya ibilad sa araw. At sa loob ng 3 hanggang 5 araw, tuyo yung water lily natin. Malaking bagay ito sa ating mga farmers kasi nabibigyan natin ng trabaho yung mga magbubukid pag wala silang ani ng palay. At yung ating mga mangingisda, sila rin yung kumukuha ng water lily at nabibigyan natin sila ng hanap buhay. Bago natin siya buuin, kinakailangan gupitin natin yung water lily natin para mabawasan natin yung kapal. Pero depende sa requirement ng ating mga kliyente. Kung gusto niyang pino yung water lily, pwede natin siyang baakin sa gitna. Kung hindi naman, pwede lang siya sakto lang at tama yung water lily. Nagagamitin natin sa ating mga placemat. Saka tayo mag-start mag-weave. So pinakita natin dito kung paano magdudugtong. Iipit lang natin yan. And then hawakan lang maigi. Parang naglalaro lang kayo kung paano gumawa ng water lily. So, pagka natuto kayo sa pagganito klase ng simpleng weaving, so dahil medyo bulky yung ating water lily, kailangan siya paputukin yung water lily para matanggal yung hangin. So, after that, single-single lang tayo hanggang sa mabuo na natin yung sukat na kailangan natin o ng ating mga products natin. Ito naman ay isang example ng paggawa ng produkto. So, planter din siya. Pagka mababa, pwede siya maging tray. Pag mataas, pwede siya maging planter. Pwede siya maging lampshade at the same time, pwede siyang gawin din bag. So, ganun din ka-functional yung mga product na ginagawa natin. So, hindi lang siya natatapos sa isang produkto na ginagawa natin. Sa water lily, pagka wala kang tiyaga, tatamrin ka, look at this one, napaka-intricate. Ang isa sa pinaka-sikreto ay they have the patience. Ang mga Loganense may patience and endurance, matyaga. There's no reason para hindi mo tangkilikin. Because you have a product, quality product, fashionable product, pwedeng i-compete sa international market. Pagka tinangkilik ang produkto, ang daming taong magbe-benefit. Ang Cherish Design ko lang talaga ay meron kaming mapaglipatan ng mga taga-Lagunense. Gusto ko, may continuity pa rin. Hindi mamamatay ang industry kasi napakaraming nakinabang dito.